Mga ka-crypto, sa bawat discussion tungkol sa price targets, madalas nakatuon po ang atensyon sa charts, headlines, at saka speculation. Pero sa isang bagong perspective, sinabi ni Ginong Levi Rietveld, isang crypto analyst, na mas malaga ang preparedness at long-term planning kaysa sa hype. Ang tanong po niya ay simple pero malalim. Kung umabot sa XRP sa $100 overnight, handa ba ang mga holders para dito? Uhulog ka ba sa panic selling o gagawa ka ng malinaw na disiplinadong desisyon? Ang approach na ito ay nagpabago ng XRP debate mula po sa speculative mindset papunta sa personal finance at saka structured strategy, bagay na madalas nakakaligtaan. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang sinimulan ni Ginoong Levy sa kanyang framework. Sinimulan po ni Ginoong Rietveld sa principle na survival bago profit. Binigyang din po niya na unang tukuyin ang monthly income na kailangan para mabuhay at magkaroon ng komportable na lifestyle. Para sa kanya, ang $10,000 per month ang kailangan o $120,000 kada taon. Kung susundin po ang ganitong long-term horizon sa 50 years, lalabas ang target na $6 million. Sa $100 per XRP, kailangan po niya ng 60,000 XRP para maabot ang goal. Dito makikita na para kay Ginong Rietveld, sa XRP ay tool para sa income stability. Hindi po lottery ticket o instant wealth. Ang mindset ay financial discipline at saka structured approach sa pag-grow ng capital. Ngayon ay paano po gagawin ang XRP bilang regular income? Sunod na focus ni Ginong Levy ang capital efficiency. Sabi niya, ang idle money loses power over time. Kaya kailangan itong i-deploy sa yield-generating strategies kaysa i-liquidate agad. Marami pong platforms ang nag-o-offer ng yield para sa digital assets tulad po ng XRP at iyon ang kanyang plano. Layunin po niya ay ma-compound ang returns hanggang maabot ang 60,000 XRP target balance. Pagkatapos maabot po ang goal, plano po niya ay manirahan sa yield income at hindi isell ang principal. Sa ganitong paraan, ang speed ay hindi po mahalaga. Ang discipline at proper allocation ang mas critical. Si XRP po ay ginagamit bilang productive asset, hindi bilang speculative gamble. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang long-term planning sa crypto? Marami pong traders at investors ang nakatuon sa short-term price swings. Pero ayon po kay Ginong Rietveld, mas mahalaga ang lifestyle planning kaysa sa prediction ng presyo. Sa kanyang framework, kailangan munang magkaroon ng malinaw na financial goal bago mag-react sa market events. Kung $100 ang presyo, hindi lang profit ang dapat tingnan. Ang tanong ay kung paano po ma-integrate ang asset sa personal finance plan. Ang ganitong approach ay nagtatanggal ng panic selling at impulsive decisions. Si XRP ay isang powerful na tool, pero ang real benefit ay makukuha lamang kung structured ang paggamit at may long-term strategy. Ang disiplina ang siyang nagdudulot ng sustainable wealth. Ngayon ay ano po ang mensahe ng yield at saka compounding? Ang principle po ng yield at compounding ay critical sa mindset ni Rietveld. Hindi po sapat na hawak lang ang XRP at hintayin ang presyo. Kailangan po itong magtrabaho para sa iyo. Ang strategy ay para ma-maximize ang returns at i-minimize ang need for liquidation. Ang ganitong structured approach ay nagbibigay po ng passive income habang tumataas ang capital base. Halimbawa, habang naipon ang 60,000 XRP, maaari nang mabuhay sa yield income at hindi na kailangan pang isell ang principal. Ito ang nagtatanggal ng emotional
trading at saka panic decisions. Ang focus ay long-term financial stability at wealth preservation. Sa XRP ay nagiging tool ng disciplined income generation, hindi po instant gain. Ano naman po ang sinasabi nito para sa market perspective ni XRP? Ang insight po ni Ginong Levy ay nagpapakita ng confidence sa long-term viability ni XRP. Ang kanyang framework ay nakadepende po sa deep liquidity, functional markets, at sustained demand sa mas mataas na presyo. Ang price expansion ay nakabase po sa adoption at utility, hindi po sa retail frenzy o speculative hype. Sa isang $100 valuation, kailangan ng institutional depth, hindi po panic buying. Ang ganitong perspective ay nagpapakita na si XRP ay may solid foundation sa global payment infrastructure. Ang growth ay hindi po random, ito ay systematic at nakasalalay sa paggamit at strategic deployment ng kapital. Kaya ang focus ay preparasyon over speculation. Ngayon ay ano po ang lesson para po sa mga early investors? Ang mga investors na pumasok ng maaga ay makikinabang ng husto sa ganitong long-term growth. Si Ginong Retfield ay nag-emphasize na ang lifestyle planning ang dapat unahin kaysa price prediction. Kung maayos po ang plano at structured ang allocation, kahit umabot po sa $100 sa XRP, handa ka at hindi ka magpanik. Ang lesson ay ang halaga ng XRP ay hindi lang sa presyo, kundi sa kung paano ito ginagamit sa personal finance strategy. Ang strategy po ay simple, kung saan ay target, allocation, yield, at saka compounding. Ito ay nagbibigay po ng sustainable wealth at financial independence. Sa ganitong paraan, si XRP po ay nagiging productive asset at hindi po speculative gamble. Ngayon ay paano po i-apply ang mindset na ito sa ating sarili? Bilang mga holders o traders, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Handa ba tayo kung biglang tumaas si XRP sa $100? Ang sagot ay hindi po sa instant reaction kundi sa prepared financial plan. Tukuyin po natin ang ating monthly expenses, long-term goals, at saka target capital. I-deploy ang XRP sa mga yield-generating platforms para ma-maximize ang returns. Huwag pong isell ang principal sa panic moments. Gamitin ang compounding. Ang disiplina at structured allocation ay mas mahalaga kaysa sa timing o prediction. Sa XRP ay napaka-powerful, pero ang tunay na benepisyo ay makukuha lamang sa strategic at long-term na paggamit. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang tanong po ay malinaw. Kung umabot si XRP sa $100, handa ba tayo? Ayon kay Ginong Levy Retfield, hindi dapat magpanik o magmadaling mag-sell. Dapat may malinaw po tayo na financial framework, monthly survival plan at saka long-term allocation strategy. Si XRP ay hindi po lottery ticket, kundi tool para sa wealth building at saka income stability. Ang $100 price point ay achievable, pero nakadepende po sa preparasyon at disciplined approach. Ang lesson, ang market ay nagbibigay po ng reward sa mga nagpaplano at nag-a-allocate ng matalino. Hindi lamang yung nag-aabang sa price targets. Kaya bilang mga holders, ang tunay po na focus ay maganda tayo, hindi lang sa presyo, kundi sa ating financial future. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.